Okay, maayong buntag sa tanan guys. Andito kami ngayon para bumili ng mga kailangan sa lulutuing kaldereta bukas. Isa na dito ang karning baka, green peas at tomato sauce. Itong gisado ang gusto kong bilhin para kunting gisa-gisa na lang. At ngayon ay bibili din tayo ng peanut butter at liver spread para sa pampalapot ng sauce. At ito na nga, nabili na namin ng ibang mga sangkap na gagamitin. Ito si Mr. inabot ng gutom. Kaya dumaan muna kami dito sa nagtitinda ng turon. Sarap nito guys kasi may langka sa loob. So ito na nga, magluluto na tayo. Napaka-frozen na ng karne ko kasi magdamag pala ito na nilagay ng anak ko sa freezer. My gosh. Actually kahit hindi siya frozen, basta may mabilis ang order ako o cater, pinipriko ko na lahat ng karne para mabilis na lang ito lumambot. Nilagyan ko na ito ng mga pampalasa para malilamnam. Kakulitan talaga nitong isa oh. So habang nakasalang ang karne, magbabalat na ako ng carrots sa patatas. Sa palengke ko na to binili kasi mas mura doon kaysa sa grocery. At para sa kaartihan ng lahat, ito yung kutsilyo na gagamitin ko para may kurba. Bawat slice mayroon siyang design para maganda naman tingnan. Ayan, tulad niyan. At ito naman yung ginawa ko sa carrots. Same lang din ang slice niya, malalaki din. At ito binabad ko muna sa tubig para hindi magbago ang kulay ng patatas. Ngayon naman ay prepare na natin itong bawang. I-slice lang natin ng maliliit. Isunod naman natin itong sibuyas. Slice din natin ng maliliit. Lagyan din natin siya ng green chili at saka bell pepper para may kunting anghang. Tanggalan lang natin siya ng buto para hindi siya ganun kaanghang. At ngayon ito na ang ating karne. Tanggalin lang natin siya para i-slice ng bite size. Itabi na rin natin yung sabaw para gamitin mamaya. Actually malambot na ito guys. Pwede na nga itong kainin. Sobrang bango na siya habang ini-slice ko. Takam na nga ako nito. Sarap na din talagang papakin. Nagpipigilan talaga ako kasi baka kulangin yung order. Ngayon, ipa-fry na natin itong carrots at saka patatas. Lagyan lang natin ng kunting asin para magkaroon ng lasa. Ito ang gagawin natin guys para meron siyang kakaibang aroma na ibibigay doon sa iluluto mo kaysa doon sa direkta mo ilalagay ang gulay. Para kasing may kulang kung ganun. Same din ang gagawin natin dito sa bell pepper para hindi siya ma-overcook. Ngayon, same pa rin yung mantika na gagamitin natin. Igigisa natin dito yung bawang, sibuyas, at green chili. Maglalagay na rin tayo ng toyo sa ating karne. At isusunod na natin siya sa paggisa. At dahil malambot na ito, isusunod na natin agad yung gulay. Lagyan ng laurel at tomato sauce. Itong tomato sauce gisado pala ang gamit ko dito guys dahil mas mabilis po makuha ang tamang timpla niya dahil na din kompleto na ito sa ricados. Nilagay ko na din dito ang green peas, peanut butter at liver spread. Ito ang dahilan kaya malapot at malinamnam ang ating sauce. Ngayon, ilalagay na natin ang itinabing sabaw kanina galing sa pinagkuluan ng baka. Lagyan din natin ng asin base doon sa alat na gusto mo at asukal para pagbalansihin yung alat, asim at tamis ng sauce. Ngayon, tikman na natin. Yummy! Umpisa na po tayo nito sa pagpack. Shout out pala sa nag-order nito. Thank you so much at naalala mo ako. Actually, paulit-ulit na din talaga ito na nag-order sa akin ng mga pagkain. Sana hanggang sa uulitin. Nung una ay sa 7th birthday ng apo niya at ngayon naman sa company na tinatrabahuan niya. May kainan kasi after ng work nila. At ito na nga, patapos na tayo. 7 kasi ang kainan nila, so dapat may hatid namin ng maaga.
baka matraffic sa daan. At ito na guys, papunta na kami doon sa lugar na hatiran nito. Buti at wala pang traffic sa ngayon kasi hindi palabasan ng school na dadaanan namin. Kahit pa paano medyo napaaga kami doon sa rush hour. At ito na. Nandito na kami. Thank you so much, Watson team, and thank you for watching. Until next time, God bless.